ang birth rate. Yung may mga kakilala ko yun na ayaw na mag-asawa. So marami sa pamilya ngayon ayaw na mag-asawa because of many factors. Pero ang magiging disadvantage nito, yung pagbaba ng birth rates, yung pag-decline ng population, yung aging population. Tapos ang sabi, yung potential shortage ng labor. Magiging kokonti yung mga manggagawa. At kalakip nito, ang pagbaba rin ng tax revenues. Dahil sa economic adapt of fewer young workers. So, ibig sabihin, puro seniors dadating ang time, pero yung pababa ng bilang ng mga kabataan as a labor force, bumababa rin, kaya apektado yung tax revenues. Pero ano kaya yung mga factors? Sabi nila sa mga factors nito, bakit naengganyo ang karamihan na hindi na magkanak because of high cost of raising children. Hirap ng buhay. About economy, lack of jobs, and affordable housing. Insufficient childcare program. Binanggit ko, even Europe, even US, ay pa yung bansa apektado ng decline ng birth rate. Because even sa kanila, epektado rin sila ng economy. Kaya hindi pwedeng sabihin na Pilipinas lang. Mababa ang sahod, mataas ang bilihin. Apektado na po buong bansa. Ang sabi pa rito, yung employment ng women and career opportunities. Yung female labor. So imagine mo kung dati panahon ay mga lalaki lang nagtatrabaho, ngayon even babae. So mababawasan yung panahon ng bilang mag-asawa. Tapos nagiging career-oriented karamihan mga kababayan ngayon. Ang tita ko namatay ng dalaga dahil sa kanyang career. Sila po yung mga gagawa ng commercial dati. Magaganda pa commercial dati ng McDo sa Jollibee. Yung yung moral values pa dati. So sila yung sa mga gumagawa nun, naging mayaman yung tita ko, pero namatay siya ng single. Matandang dalaga. Naging career-oriented. At marami pong ganyan. Kaya nagkakaroon din ng iba ng delayed marriage. At bakit pa, isa sa mga factor yung increase and widespread use of modern contraceptives. So madali ngayon mag-family planning. Even yung lifestyle changes. Nabanggit ko, ang dami ngayong maririnig na walang anak, pero marami sa alagang alog. Kasi yun na yung nila. Because of some factors, economic, even yung iba pang mga psychological, even yung philosophies na kumakalat ngayon. Kaya tanggap nila yung childlessness. Ang mabigat pa dyan, because of pollution, yung early mortality, yung maagang kamatayan, dumagdag pa yung COVID. Even yung sinasabi nga, due to environmental pollutants and chemical exposures, kaya bumababa ang birth rate dahil marami rin namamatay because of those factors. Ang mabigat pa, even obesity ay factors ng physical early deaths. Dahil ang obesity ay hindi healthy ang isang tao. Kaya hindi totoo yung mga bata matataba, pero hindi usapin doon ng healthy. Hindi lahat ng matataba, healthy. Hindi naman lahat ng mapayat, unhealthy. Ang usapan ngayon, ano yung kalagayan mo, yung lifestyle mo. Kaya even obesity, nagiging cause ng early mortality. So pinag-uusapan natin yan. Ang ating topic ngayon ay magpusimula sa Exodus.
Dito po sa Exodus, nakita natin sa huling bahagi ng Genesis kung paano sila lumabas sa Egypt. At ngayon, makikita natin, ayon sa pag-aaral natin, unti-unti silang dumadami at sa kanilang pagdami, kinatatakutan sila ng hari ng Ehipto. Dahil ang sabi, pag ito ay umanib sa ating kalaban, magagapi tayo sa dami ng mga Hebreo sa kanyang lugar. Kasi yung hari, never niya na narinig. Sa huling bahagi ng Genesis, namatay si Joseph. Yung lipi ni Isaac. Siya yung naging kahalili ng Pharaoh, ng king. Dahil sa kanyang mga ginawa. Namatay na si Joseph. Kaya yung bagong hari, hindi nakilala. Hindi nakilala si Joseph, yung mga achievements niya, kung ano yung natulong niya sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Kaya nangyari, naging threat sa bagong hari, yung sinasabi nga na yung mga Hebreo, dumadami. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, papasok ngayon tayo dito kung paano sila dumadaloy hanggang sa sinasabi nga na ito ang plano ng Diyos patungo doon sa promised land. At kung paano rin iniingatan ng Diyos yung kanyang plano sa mga Hebreo. Gusto kong i-ano sa inyo, bakit sino sa inyo nakakaalam ng pagkakaiba o pagkakapare-pareho? Pag sinasabi sa Bible, sino yung mga Israelita, sino yung Hebreo, sino yung mga Hudyo? Hebrews, Israelites, saka Jews. Ano ba pagkakaiba na ito? Parang pare-parehan sila eh. Kasi nung binasa ko, yung teksto, pagdating sa Google, yung AI, mismong AI, naguguluhan siya when it comes to Hebrew, Israelites, and Jews. Dito ang binabanggit dito, Hebrews. Nakita ko, ang pagkakaiba pala nito, depende sa kanyang era. Ito ay Abraham's descendants. Kaya ang tawag sa kanila, Hebrews. Wanderers, migrates, mga sila, pilgrims. So, yun ang mga wala pa silang bansa. Pero Israelites, descendants siya ni Jacob. Tinawag siyang Israel. Kaya Israelites sila. So, meron na silang bansa. Hindi na sila Hebrews. Kami din daw si Paul, bakit binabanggit yung aklat ng Hebrews to Hebrews? Kasi binabalikan niya yung Abraham's descendants kung paano sila pumasok sa promised land. Kung paano nila naranasan, minsan, ang kabutihan ng Diyos. Kaya title niya, Hebrews. Hindi Israelites. Kasi sila ang kausap niya, yung papasok pa lang sa promised land. And after that, nagkaroon ng divided kingdom, northern and southern. Ang northern, 10 tribes. Ang southern, 2 tribes. At ang isa doon, si Judah. Kaya doon pumasok yung salitang Hudyo. Magkakaiba. Kaya depende po yan sa panahon. So muli, bago tayo pumasok sa ating series ng Truth Matters, inimbitahan ko lahat po na tumayo at ating pong basahin muli ang ating pag-aaralan sa aklat ng Exodus, chapter 1. Verse 15 to 22. Chapter 1, verses 15 to 22. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shipra and the other Puah, when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, ye shall live.
But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. So the king of Egypt called the midwives and said to them, "Why have you done this? And let the male children live." The midwife says to Pharaoh, "Because of the Hebrew women are not like the Egyptian woman, for they are vigorous and give birth before the midwife come to them." So God dealt well with midwives, feared God. He gave them families. Then the Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa pribileyo na ibinigay niyo sa amin upang maging bahagi ang inyong araw na ito na dinangi sa lahat ng araw na nagdaan. Tunay nga ng araw na ito ay para sa inyo. At ito ay aming kapahingahan sa aming mga gawain sa buong linggo. Tunay nga na nawa ang araw na ito ay maitaon lamang sa inyo at patuloy kami na makinabang sa inyo salita. Dahil tunay nga na lubusan ng bawat sa amin na kailangan namin ang inyong salita upang kami po ay mabuhay. Gaya niyang sinabi na hindi kami nabubuhay sa tinapay lamang, lalong-lalo na po sa inyong salita. Tulungan niyo po kami na patuloy na maliwanagan, matutunan ang pagiging Diyos niyo, lalong-lalo na po sa inyong salita na nagbibigay liwanag sa aming lalakaran habang kami po ay nabubuhay sa mundo na ito. Patuloy nawa na magliwanag ang iyong mukha sa puso't isipan ng bawat sa amin upang sa ganon, katulad ng aming pag-aaralan ng 2 Hebreo na to, ay magkaroon din kami ng takot sa inyo. At alam po namin ang pagkatakot na to at ang pagsunod ay may kalakip na pagkapala mula sa inyo. Kaya patuloy po kami na umaasa na kami po ay kakausapin nyo na inyong salita at tunay nga na maitanim sa aming mga puso ang inyong aral na ibabahagi sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. So ating po nabasa kanina. So ang ating pangunahing tauhan dito yung kumadrona, dalawa, si Sipra at si Puwa. At ang hari o kadalasan din sinasabing Pharaoh. So nabanggit sa Genesis sa uling part, ang kamatayan ni Joseph, kaya yung hari dito ay hindi nakilala. Kaya wala na siyang respeto sa mga Hebreo. Tapos nandito yung sinasabing pagpasok ng 12 tribes sa Egypt. So, yung 12 anak ni Isaac. So, sabi nga sa verse 1, chapter 1, verse 8, kung saan hindi na naaalala ng hari ang ginawa ni Joseph sa kanilang bansa. Pero, ayon din sa kwento, after that, napansin na ng hari ng Egyptio yung paano sila dumadami. Kaya nagkakaroon siya ng pangamba. Paano kaya ito kung madaig na tayo? At ang mabigat pa rito, yung umanib pa siya sa ating kaaway. Delikado tayo. Kaya gumawa sila ng taktika. Ayon sa Exodus chapter 1, verse 9 to 12, mas lalo nila siyang pinahirapan para supili ng kanilang pagdami. Binigyan sila ng mga trabaho. Binigyan sila ng trabaho na magpapahirap sa kanila. So bumigat ang kanilang trabaho. Hindi kaya dati pakaraniwan sila ang manggagawa, pero VIP sila sa Egypto because of Joseph. Pero iba ang nangyari. So makikita natin sa ating pag-aaral, ito yung plano ng Diyos.
Kaya walang makakasupil o makakapigil sa plano ng Diyos sa descendants ni Abraham, even ni Isaac. So sabi nga, sa kabila ng persecution or suffering ng Hebrews from Egyptian, mas lalo silang lumakas at dumami. Parang katulad daw ng malaking alon na sumasalpok sa isang vapor. Imbis na sirain yung barko, yung vapor ng malaking alon, mas lalo pang bumibilis ang kanyang andar. Ibig sabihin, naging advantage pa yung great waves sa ship na umano sa dagat. So, ganun din ang nangyari sa kanila. Ito yung negative, pero lalo sa nagiging positive because of God's great plan. Para sinasabi sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So sabi sa Proverbs 19:21. So ilang beses natin mapapatunayan, even sa buhay natin, marami tayong desires. Pero ang plano ng Diyos, God's plan, will prevail. Kasi ganun siya kasoberano. So yung dalawang midwives dito, si Shipra and Puah, dinipay nila yung utos ng hari. Imagine ninyo, hari, midwives, tapos hindi ka pa national sa kanila. Dayo ka lang. Hindi mo pa sinusunod yung hari. So, parang sa kapanahonan natin, yung presidente natin dati, pagdating sa ICC, konti lang ang nagdemanda. Kasi takot sila. Even yung mga nagdemanda ngayon at witness sa ICC, natatakot pa rin sila. Bakit? Nakakatakot yung presidente dati. Madali lang ang pumatay sa panahon niya. Sabi ko nga kung gusto niya ng EJK, bakit hindi nila pinasa yung death penalty sa panahon niya? Gusto niya pala ng EJK. So, dapat judicial killing na mangyayari kung gusto niya ng ganung proseso. Wala nang due process. Parang contradiction. So, yung sinasabing takot, eto yung dalawang kumadrona, pero dinipay nila yung utos ng hari. At ang mabigat dyan, yung utos na yun, especially for you, sa kanila lang dalawa. Hindi kagaya ng after na madipay yun, inutos niya na sa buong Ehipto. Yung gusto mangyari, napatayin yung mga lalaking baby. Pero during that time, sa kanila lang ibinigay yung utos, discreet. Hindi pinaalam. Sila lang ang binutusan. Ang sabi, pag naabutan nyo yung nanganak, pag lalaki, patayin mo. Pero pag babae, mabuhay siya, buhayin mo, kayaan mo siya. Ibig sabihin, para hindi mag-propagate lalong-lalo na yung lalaki, kasi mas powerful among sa society ang lalaki. Ewan ko lang sa panahon ngayon, kasi sabi nila, parehas na ngayon. Pero sa harapan ng Diyos, during that time, mas powerful ang lalaki. Kaya pagdating sa armies, ang lalaki ang kabilang. Kahit matanda ka, nakasama ka pa sa armies. Mas marami, mas powerful. Kaya makita mo yung China, pag umano, ang bilang nila sa India, powerful sila. So yun kasi ang basihan, kaya ganun inutos ng hari ng Hebreo. Para ma-retain niya ang kanyang kapangyarihan, kaya kinokontrol niya yung dami ng mga Hebreo. Yun yung lais ng king. Sabi pa nga, pangalan ni Shipra at ni Puah, sa katawagan dati, ang ibig sabihin niyan, beauty and splendor. Binigyan niya ng instruction na patayin pag lalaki, pag babae, hayaang mabuhay. Ba't hindi nila ginawa yung utos ng hari? Nagbigay sila ng alibay.
Nung pinag-aaralan ko to, yung alibay nila ay kasinungalingan ba yan? O kasalanan ba yan? White lies ba yan? O ano ba ibig sabihin dito? Bakit pinaralangalan pa rin sila ng Diyos? Bakit biniles pa rin? Nagsinungaling sila. Nung pinag-aaralan ko, yung ginagawang pagpapahirap sa mga Hebreo, hindi na nila yun, lahat. Kaya naalala ko yung isang kaibigan natin, si Tiris. Nung mga anak na siya, nag-e-exercise siya. Sabi nga, pag mga anak na, magpunta na sa gym, magbuhat na para mas mabilis daw mga anak. So, imagine mo, ibig sabihin, may kalahating katotohanan yung sinasabi ng kumadrona. Kasi pinahirapan yung mga babae. Mga Ehipto, sarap buhay sila. Lalo na yung mga babae. So, may katotohanan din naman. Na talagang mabilis manganak ang mga Hebreo. Hindi pa sila umaabot, nakapagligpit na. May katotohanan. Pero alibay lang yun, kaya pagdating sa hari, hindi masyado siyang nagalit sa Hebreo. Kaya ang baling niya ngayon, sa buong bansa, lahat magpa-participate, patayin ng mga lalaki, itapon sa Nile River, sa ilog. So doon ikakabit ngayon yung kwento ng pagpasok ng kay Moses. Si Moses ay natagpuan sa Nile River at ang nakakuha sa kanya, prinsesa, yung anak ng Pero. Nakuha nyo kung paano siya tumatakbo. Makita mo yung plano ng Diyos. Ito yung plano niya. Kahit anong gawing handang, masusunod ang kanyang plano. Kasi si Moses ang magpapasok sa kanila at maglalabas at magpapasok sa Promised Land, palabas ng Ehipto. So they risked their lives, even their occupation and reputation. Yun yung sinangkalang ng mga kumadrona. Kasi imagine mo, kung di tinanggap yun ng hari, during that time, yun din araw na yun, papatayin sila. Pero because of God's grace, imagine mo, mas natakot sila sa Diyos kaysa sa kanilang hari, kaysa sa kanilang presidente. Imagine mo yung faith. Kaya pag-aaralan natin yung truth matter natin ngayon, yung series natin ngayon, pagdating patungkol sa pagkatakot sa Diyos. Fear of God. Marami ang nagsasabi na may takot sa Diyos. Pero malalaman natin ngayon kung talaga bang may takot ka sa Diyos. Do you truly fear God? Makikita natin dito kung ano ba o sino ba ang tunay na may takot sa Diyos. Kasi nung nung tinuturuan kami, lalo na kay Pastor Noel, pagdating sa church, pag mamimili ka raw ng mapapangasawa, ang hanapin mo may matakot sa Diyos. Binalikan niya yung pastor niya. Pastor, may takot sa Diyos ng pangasawa ko. Bakit iniwalayan ako? Iniwan ako. Bakit ng ibang bahay? Hindi ng ibang bansa, ng ibang bahay. Sabi mo may takot sa Diyos eh. Hindi mo tinanong sa akin kung ano ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Ang may takot sa Diyos, hindi lang sa bibig, sa puso, sa gawa, hindi lang sa salita. Ang napangasawa mo, Christian boy, bibig lang. Professing Christian lang yan. Kasi ang tunay na may takot sa Diyos, hindi lang sa kanyang imahe, maging sa kanyang utos, sa kanyang salita. Ngayon pag-aaralan natin, dito sa teksto na to, sino ba talaga, ano ba talaga ang tunay na may takot sa Diyos?
So makita, balagalagan natin, sa verse 21, binigyan niya sila ng blessings. Ayon sa verse 21, He gave them families and descendants. Sa sa kapanahunan nila, pag binigyan ka ng pamilya, kumadro na sila eh. May naalala ko, yung mga nasa sa ospital, yung mga sa nursery room. May mga nag-aalaga ron, walang anak. So, ibig sabihin, during that time, blessings sa kanila ang magkaroon ka ng anak at pamilya. At yun ang ibinigay sa kanila kasi magpapatuloy yung lahi mo. It's a blessing. Tapos sinasabi nga yung kanilang stability, security, and even legacy. Kaya binigyan sila ng blessing sa kanilang pagsunod ayon sa verse 21. So ngayon, papasok tayo sa ating tema. Babalikan ko ulit. Do you truly fear God? Talaga bang may takot ka sa Diyos? Hindi yan makikita sa salita. Makikita yan sa puso, sa gawa. Walang daya dyan. Ang Diyos makakalam niya kung talagang may takot ka. At yan ay makikita sa iyong pamumuhay. Gaya ng pinakita ng dalawang kumatrona na to. So sa araw na to, itong umaga na to, makikita natin kung ikaw ba ay tunay na may takot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi lang terror, parang kay Duterte. May takot ka. Pero ang tunay na takot, hindi lang kagaya ng takot na meron tayo kay Duterte pagdating sa Diyos. Ang tunay na takot, meron kang deep reverence or respect, a profound awe and a deep awareness of God's holiness and authority or sovereignty that leads to obedience, respect, and honoring God, as well as loving one's neighbor or living according to His precepts or yung tuntuning that will align also to His great commandment. So makita mo, yung sound doctrine will lead you to sound living. Orthodoxy is equal to orthopraxy. Sound doctrine is equal to sound living. Kaya kita mo, may takot kay sa Pangulo dati, pero patuloy ang corruption. Kasi mismong yung leader, corrupt din, kaya wala silang takot sa batas. Kaya ang mga tagasunod niya, wala rin takot sa batas. Kasi pag dikit ka dati, proproteksyonan ka niya, absuelto ka. Yun ang garantiya niya, basta sumunod ka sa akin. Mali, kaya mga sumunod sa kanya, mga tauhan niya, wala rin takot sa batas. Ayaw din ng due process. Kaya makita may reflection. Magkakaroon tayo ng chaos pag sila patuloy na namuno. Mapasin natin sa verse 17, but the midwives feared God and did not do as the king had commanded. Verse 17, they feared God. Hindi nila sinunod yung special decree na ibinigay sa kanila. Their defiance and shrewdness through plausible excuse. So makita mo yung kanilang pagpangatwiran, pagdadahilan, bagamat hindi ka tanggap-tanggap, tinanggap pa rin ng hari kasi meron ding may basihan. Hindi ka kinumpare niya sa Egyptian human. So makita mo may factor, yung pagpapahirap sa kanila, mas mabilis talagang manganak. So as a point 1, fear on His name and His presence. Pagkatakot sa kanyang pangalan at sa kanyang presensya. Unang punto, they fear God more than any authority in the land, even risking their lives, occupation, and reputations. Wala silang ibang kinapakahutan. Even yung hari, yung tyrannic na hari. Kaya makita mo yung mga tunay na Christians before, kahit ikaw pa si Herod, pagdating sa pananampalataya,
mas takot sila sa Diyos kaysa sa malulupit na hari na to. Makita mo, even yung kay Peter sa Acts chapter 4 verse 19, nung pinagbabawalan silang i-preach ang gospel, sumunod ba si Pedro? No! Ang sabi sa chapter 4 verse 19 ng Acts, obey God rather than men. Mas sinunod nila ang Diyos. Kaya makita mo, maraming bumalik sa panahon ni John MacArthur during pandemic. Mas takot sila sa Diyos kaysa sa presidente. Nung binawal ang pagsasama-sama nung panahon ng pandemic, dinipay nila yon at nanalo pa rin sila sa kaso. Kahit kasuhan sila, dilaban nila yun at sila nanalo. Bakit? Citizen tayo ng bansa na to. Pero when it comes to yung activities, yung faith natin, when it comes to church, when it comes to God, ito ang ating authority. Susunod kami sa inyo outside the church. Pero when it comes to church, sa loob, internal, meron kami sinusunod dito. Kaya nakakatuwa nga, due to yung pandemic, nagkaroon pa rin ng pagtitipon dito. We defy. Pero still, sinunod pa rin natin kung ano yung protocols. Pero nagkaroon pa rin ng pagsasama-sama sa iglesia na to. Kailangan pa rin sumunod sa protocols. So nagawa natin. Ang dalawang Hebreyong komadrona ay walang pag-aalinlangan at takot na sumuway sa kanilang hari. Ito ay gawa ng katapangan na nag-ugat sa tunay na pananampalataya laban sa isang karumal-dumal at hindi makatarungang utos. Yung decree. Executive order. Sabi sa Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. At sabi pa ni Oswald Chamber, yung author ng My Utmost for His Highness, siya po ay Scottish Baptist evangelist and teacher. Ang sabi niya, the remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Pag may takot ka raw sa Diyos, wala ka ng ibang kinakatakutan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans, may takot ka sa Diyos, may takot ako sa Diyos, pero kahit dumating yung hirap, kamatayan, hindi ako matatakot. Kaya babalita rin natin yan. Pag wala kang takot sa Diyos, lahat kinakatakutan mo. Ang tunay na Kristiyano na may takot sa Diyos, even kahirapan, kakulangan, makakaya niyang makontento kasi naniniwala siya sa soberanong Diyos, sa kaganong kalagayan. Kaya hindi siya natatakot kahit kagutuman. Kahit bumaba pa yung utos na pagdating sa mga Christians, hindi sila kasali sa benepisyo. Gaya ng banta sa Revelation. Etsapera sila. Mga Christians kayo, hindi kayo kasali rito sa benepisyo ng gobyerno. Kahit dumating pa yun. Kahit pa dumating, sinasabi nga na nagsasama-sama kayo dyan. Nagtitipon-tipon kayo dyan, bawal yan. Kamatayan. Pero dahil may takot ka sa Diyos, mas susundin mo ang Diyos kesa dun sa hari o presidente ng bansa na yun. Mas gusto niya nakasimangot kayo basta nakangiti sa akin ang Diyos ko. Aanin ko nakangiti kayo sa akin, pero nakasimangot naman at di natutuwa sa akin ang Diyos ko. Yun yung tunay na may pagkatakot sa Diyos. Lahat, hindi niya katatakutan kasi may takot siya sa Diyos. Gaya na sinabi ni Oswald Chamber. Sabi naman ni William Gurnall, we fear men so much because we fear God so little. Kaya marami tayong kinakatakutan. Kasi wala tayong takot sa Diyos.
Kaya sabi nga, bakit merong kapayapaan ang tunay na mananampalataya? Kasi may takot siya sa Diyos. Kasi kaya wala siyang dapat katakutan. Even yung buhay niya, kinabukasan, even sa future. Kasi naniniwala siya, reliant siya sa soberanong Diyos. Kaya sabi niya, kahit pa punuin mo ng kalakal yung kamalig mo at relax ka na, no. Ang sabi niya sa Aklat ng Santiago, hindi mo ba alam bukas hangal, mamamatay ka na. Marami mga politiko nagpakayaman. Ano sabi ng salita ng Diyos? Mas naisin nyo ang mabuting pangalan kaysa magkaroon ka ng great, napakaraming kayamanan. Kasi mas maganda ang magandang pangalan kaysa naman maging kurap ka at maging isa kang pinakamayaman. At sabi sa Santiago, bukas mamamatay ka na. Pag sinabing bukas mamamatay ka na, ang hatol niya, impyerno ka. Nagpakasasa ka ngayon, pero babayaran mo yan sa susunod na darating na panahon. Sabi ni John Witherspoon, it is only the fear of God that can deliver us from the fear of men. Tama naman. Siya ay comedian actor. Totoo naman sinasabi ni John Witherspoon. Pag may takot ka sa Diyos, yan ang mapag-deliver sa'yo o mapag-iingat sa'yo sa takot mo sa tao. Gaya na sinasabi sa Aklat ng Mateo, Kabanata 10, talata 28. Matthew chapter 10, verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in the hell. So makita mo, pinagkukumpare niya, sino ang dapat mong katakutan? Kaya lang nilang patayin ang katawan mo, pero hindi ka kayang ibulid sa impyerno. Ang impyerno, lugar ng walang hanggang parusa. Kaya makita mo, bakit sila namamatay during that time ng mga tyrannic na king? Kagaya ni Herod, maawit pa sila habang sinusunog. Bakit? Sisirain mo lang, tutupukin mo lang ang katawan namin. Yung apoy na yan, pero hindi kagaya ng apoy na susunog at magpapahirap sa amin sa impyerno. Mas gusto namin sundin ng Diyos at suwayin ka kahit kamatayan pa ng pagkasunog sa apoy. Kasi kaya umaawit sila bilang pagsalubong sa kanilang kamatayan sa pagharap nila sa Diyos. Masaya sila na sumusunod sa Diyos kasi yun ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Kaya bilang amo sa atin, maunawaan natin, physical death is temporary. Pansamantala lang yan, kamatayan na yan sa physical. And less significant than eternal punishment. So pagkukumpara, physical punishment temporary. Pero yung soul, magkakaroon siya ng eternal punishment sa mga disobedience. Therefore, the true object of fear and reverence is God. Yung Diyos natin ang dapat mayroong tayong pagkatakot kasi siya lang yung soberano sa lahat. Siya yung creator eh. Hindi lang ang katawan mo, even your soul. The ultimate authority, King of Kings and Lord of Lords. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Siya yung sovereign. Siya yung creator mo. Bakit ka matatakot sa kanila? Bakit ka matatakot sa kagutuman, kahirapan? Bakit ka matatakot? Yung future mo, bakit ka matatakot sa future mo? Eh, sino ba nagdadagdag ng araw?
Yung pag-aalala mo, madadagdagan ba ng pag-aalala ang araw mo? So we must prioritize God's judgment and sovereignty above all else. We must. So dapat siya ang kilalanin natin. Yung pagkatakot sa Diyos, sa Kanyang pangalan, at sa Kanyang presensya. Above everything, above all else. It's the fear of God, His name, and His presence. Hindi lang na dito ka sa loob ng simbahan. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Marami pong mga Christians professing, pagdating sa trabaho, hindi mo na makita yung pagiging Christian. Sa loob lang ng simbahan. Totoo ba yan? Totoo yan. Makita mo yung Christians sa labas ng simbahan? Pag meron kang nakita na nagpre-pray habang kumakain, bago kumain sa isang restaurant at sa isang fast food, Christian yun. Kasi hindi tunay na Christian, nahihiya niya sa mga tao na kapaligid niya pag pumikit siya. Bakit kailangan pumikit, Pastor? Brother? Kasi para wala kang distraction. Kaya pumipikit ang mga Christians. Punta ka sa Catholic churches, ang daming nananalangin pero hindi nakapikit. Kung saan nakatingin. Disturbed. Kasi wala naman talagang focus when it comes to prayer, communication unto His God. Nakatingin siya sa paligid. Hindi tunay na Kristiyano yun. Ang tunay na Kristiyano, nakapokus siya sa Kanyang Diyos. Hindi mo na kailangan tumingin. Kasi ang Diyos, kakausapin ka sa isip, sa iyong puso. Hindi mo na kailangan ng mata. Kaya mas gusto pumikit ng tunay na Kristiyano kasi para walang distraction. So, ganun ka ba manalangin? Ganun ka ba mamuhay bilang Kristiyano? Yung sinasabi may takot sa Diyos? Baka nga sa prayer pa lang, wala na yung reverence. Sabi ng Christian community, even Reformed, ang usapin sa kanila ngayon, sa mga Reformed community churches, pinag-uusapan nyo yung pag-inom ng kape during sermon. Coffee sipping. Bawal ba yan o hindi? Sa aking posisyon, bawal na. Pwede kang magkape before and after ng message. Pero during ng message, God's Word ang ating sentro. Siya yung superstar. Kaya sa Reformed communities, hindi sila agree na meron nagkakape, pupunta sa kapihan during message, during sermon. Pangalawa, makapasin natin, inuutos sa kumadrona, patayin yung mga baby na lalaki. Sir, bro, wala pa mosaic law. During that time, di pa nga pinanganganak si Moses. Ano yung susundin nila? Ano yung susundin ng mga Hebreo, mga to? Itong mga kumadrona na to, ano yung susundin nila? Bakit hindi nila ninais na sundin yung hari? Napatay yung mga babies. Tingnan natin sa Genesis chapter 9 verse 6. Genesis chapter 9 verse 6. Wala pa si Moses during that time. Ang sabi sa Genesis chapter 9 verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in His own image. So wala pa yung Mosaic law. So ibig sabihin, aware yung Hebreo, yung kumadrona sa batas ng Diyos. Wala pang Mosaic law. Wala, di pa pinanganganak si Moses. So sinunod niya lang. Kung sino man daw ang mag-shed ng blood, mamamatay din siya. Kasi ginawa niya ang tao sa kanyang imahe. So makita mo, merong batas na sinunod yung kumadrona.
Alam nila na yung infanticide, yung pagpatay sa mga baby, infanticide yan, masama. Dinipay nila yon because of that law. Genesis chapter 9, verse 6. So ang pangalawang punto rito, fear on His word, His will, and His commandments. Diyan tayo magkakaiba-iba. Sinasabi mo may takot siya sa Diyos, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wala kang dalang Biblia. Mas lalo hindi ka magbabasa. Sasabihin may takot ka sa Diyos, pero hindi mo siya kilala. Para sa panahon natin, paano mo sasabihin mahal mo ang isang babae? Eh nagkita lang kayo kanina. Uso na ngayon yan. So, maling konsepto ng salitang pag-ibig. So, pag iniibig mo na siya, ang sabi sa bagong tipan, if you love me, you will obey me. And how you can obey God? Kung hindi mo alam yung kanyang precepts, yung will, yung decree, yung law, yung commandments. Kaya bumabagsak, pag hindi alam ang batas at di sumusunod sa batas, Christian boy lang ang naging boyfriend mo, napangasawa mo. Walang aware eh. Hindi aware sa salita ng Diyos. Hindi nag-aaral. Sumasama lang pag-outing. Pero pag during ng pag-aaral, midweek service, wala. Paano magkakaroon ng pagkatakot sa Diyos? Yung presidente dati, nakatakutan. Pero bakit hindi sumusunod sa batas? Kasi hindi rin siya sumusunod sa batas. Ayaw ng due process. Attorney ka dati, prosecutor ka, ayaw mo sumunod sa due process. Yung anak, ganun din, ayaw din sumunod sa due process. Paano masasabi wala kang kasalanan? Eh, ayaw mo umarap. Ayaw mo patunayan na wala kang kasalanan. Lahat yan ay paratang. May takot sa Diyos, pero hindi alam ang batas ng Diyos. Ito yung utos, ito yung pagsuway. Pero they prioritize divine law over human tyranny. Mas sinunod nila ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao. Sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Maraming sa Proverbs na sinasabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge. Hindi mo mapaghihiwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Laging magkasama yan, even sa mga utos, sa mga turo ni Pablo. Laging magkakabit ang Diyos at ang kanyang salita, even sa panahon ni Jesus Christ. Sabi niya, even sa Getsemani, kung yan ang kalooban mo, Panginoon, pero nais kong palampasin mo yan eh. Yung kanyang kamatayan. Kamatayan para sa mga makasalanan. Eh, banal tong anak ko. Kaya ako kinalulugdan. Tapos mamamatay sa bilang alay doon sa mga makasalanan. Ang gusto niya palampasin eh. Pero sabi niya, Ama ko, dahil ito ay kalooban mo, susundin ko. Mangyari nawa ang gusto mo. You cannot separate God and His Word. Even sa Proverbs chapter 9, verse 10. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin dyan. Dyan mo makita kung tunay ba na may pagkatakot ka sa Diyos. Kasi may takot ka sa Kanya, even sa Kanyang salita. Kaya sabi niya, if you love me, you will obey me. Paano mamamalin ng isang tao na hindi mo naman sinusunod? Paano mamamalin ng isang tao na hindi mo naman kilala? Hindi mo naman inaalam ang kanyang panukala, ang kanyang tuntunin, ang kanyang batas.
Kaya, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan, ng wisdom, ng knowledge. Hindi mo mapaghihiwalay. Though we generally called to obey the government, civic rulers, sabi ni Pablo sa Romans chapter 13, verse 1 to 5, nandun yung pagsunod sa loob ng land, sa government, sa president. But we never called to put government in the place of God. Hindi mo pwede siyang mas mataas ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Pagdating sa pananampalataya, mas mataas dapat ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Naaalala natin yung salita, yung kwento ni Abraham at ni Sarah. Ano ginawa ni Abraham? Nagsisinungaling siya. Pero kahit mali na yung pinagagawa ni Abraham kay Sarah, ano sinabi ni Sarah? Hindi siya nag-defy, sinunod niya. Kasi si Abraham ang mananagot sa Diyos. Pero siya, ang utos niya, respect your husband, sinunod niya. So, walang ano kaya no? Walang masamang tinapay kay Sarah, 2 beses ginawa sa kanya yun. Pero dahil sinabi ng kanyang asawa, tahimik siya. Pero makita natin, nanagot sa Diyos si Abraham. Si Sarah hindi. Hindi kagaya nung nangyari kay Adam sa kay Eva. Sinunod niya si Eva. Si Adan ang nanagot. So doon natin makikita yung pagsunod. So si Jesus Christ sa ating Panginoon, even in the face of His death, He still obeyed God. Kahit nito ay hindi niya gusto na kamatayan. Ayon sa Luke chapter 22 verse 14, not my will, but yours be done. Yun ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Kahit ano ay paggawa sa Kanya, masusundin niya pa rin ang kalooban ng Kanyang Ama. That's the meaning, to essence of fear of God. Sabi ni John MacArthur, so dala-dala pa rin natin ang turo ni John MacArthur kahit namatay na siya. Sabi niya, for one thing, someone who fears God will respect His word. Sabi sa Psalms chapter 138 verse 2, God had exalted His word as high as own name. So, yung name sa yung word, parang ino-exalt ng Diyos. So, makita mo, hindi lang kanyang name ang exalted, even His word. You can respect God without respecting His word. And respecting His word means knowing it, loving it, and obeying it. So makita mo, yun yung true essence ng fear of God. Sinabi mong Kristiyano ka eh, pero wala kang desire mag-aral ng salita ng Diyos. Sasabihin mo may takot ka sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Sino ba nasusunod sa buhay mo? Kaibigan mo, environment mo, negosyo mo, trabaho mo, yung presidente. Sino ba nasusunod sa iyo? Eh, ang Bible ang pinaka-charter natin as a Christians. Yung Bible ang charter natin kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo na to. Habang nandito pa tayo. Mas binabasa mo pa yung ibang babasahin, mga sikat na novels. Pero yung salita ng Diyos, di mo binabasa. Binabasa natin tungkol sa negosyo, sa school, sa trabaho. Binabasa natin, pero binasa mo ba yung salita ng Diyos? Kaya even prayer, hindi ka makag-lead ng prayer. Bakit? Hanggang bibig lang ang pagiging Kristiyano. Hanggang bibig lang ang sinasabing takot sa Diyos. Pero sa buhay mo, china-challenge ka lagi. Pero yung hamon, tinitake down mo.
Mas gusto mo magkasala kaysa sumunod sa Diyos. Dahil natatakot ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Even sarili mo, mandaraya yan, sinusunod mo. Sabi sa Jeremiah, pag sinunod mo ang sarili mo, papalayo ka sa Diyos niyan. Ilalayo ka niyan. Tingnan mo yung sarili mo. Madalas, siya magdidikta palayo sa'yo sa Diyos. Kasi mandaraya yan eh. Kaya nga kasama sa redemption natin yan eh. Papalitan ka ng katawan mo. Kasi yung katawan mo, sinumpayan. Ang katawan na yan, na minana mo, nais niya, ibulit ka sa kasalanan. Kundi dahil sa biyaya, kapangyarihan ng Diyos, hindi ka makakalakad sa Kanya eh, kundi ka dadatnan ng biyaya. Kaya yung mga may biyaya lamang ang kayang gawin ng kalooban ng Diyos. Sila ang tunay na Kristiyano. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 10, verse 12, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Deuteronomy chapter 10, verse 12. So makita mo, ikinabit doon sa pagiging Diyos yung sinasabi nga na kanyang salita. Kaya dapat daw, ano ang required sa'yo? Kung tunay ka natatakot sa Diyos, walk in all His ways. Love Him. To serve the Lord your God. Mabigat dyan. Ang tagal mo ng Kristiyano sa church, wala ka pa rin ministry. Hindi ka pa rin nagmi-ministeryo. Ang sabi, to serve the Lord your God with all your heart. Ano ang ministry mo? Sabi mo, may takot ka sa Diyos. With all your heart, with all your soul. So, ang bilang sa atin, nananatili ka pa rin ba sa pananampalataya o nawawala ng madalas dahil sa pagkatakot dulot ng alalahanin sa buhay? Kawalan ng atensyon sa pamilya o kapwa. Sa mga nagagawang kasalanan o buong pusong pagtalikod dulot ng trabaho, propesyon, kaibigan, o ng pansariling kasayahan gaya ng relasyon sa hindi mananampalataya, luho o samahan, o yung peer pressure. Yun yung mga dahilan kung bakit ka madalas nawawala sa pananampalataya o nanlalamig sa pananampalataya. Propesyon. Baka balikan ka ng Diyos na sinabi kay Santiago, hindi mo alam, bukas mamamatay ka na. Parang sinabi, anin mo yung kayamanan mo sa kamalig. Sinabi na yan ni Hari Solomon eh. Sino may ginabang yan? Inipon mo. Yung propesyon mo, sino makikinabang niyan pag wala ka na? Kapatid, tandaan mo, na kapag may takot ka sa Diyos, wala ka nang dapat katakutan. O wala ka nang ibang dapat katakutan. Yun ang sinabi niya sa kanyang salita. At sinabi yan ng maraming authors. Pag meron kang takot sa Diyos, wala ka ng ibang katatakutan. Kasi naniniwala ka ng buhay mo ay pag-aari niya. Siya lang ang may akda niyan at ng iyong pananampalataya. Ang tanging lang natin gawin kung ano yung kalooban niya, yun ang masunod. Hiniling ba ng dalawang madrona na magkaroon ng blessing na ganito? No! Ang sabi sa Hebreo, ang Diyos natin ay rewarder. At ang pag nag-reward siya, alam niya kung ano yung the best para sa iyo. Hindi mo na kailangang hilingin. Diyan sumablay sa Haring Solomon, ito ang hiniling niya. Hindi niya tinanong kung ano yung gusto niyo. Kaya yung hiniling niya, sumablay. Pero pag ang Diyos ang nag-bless sa iyo, kalooban niya, yan po ay isang malaking pakinabang hanggang nabubuhay ka sa mundo na ito.
it's a great blessing. Kasi alam niya kung ano yung para sa'yo. Hindi ikaw ang nakakaalam ng mabuti para sa'yo. Siya ang nakakaalam. Bilang pagtatapos, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito yung karunungan ni Hari Solomon. Sa kanyang huling aklat, ang sabi niya, sa huling chapter ng Ecclesiastes o Kawikaan, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments. Magkalak na naman. For this is the whole duty of man. Ito yung panooban ng Diyos sa'yo. Sa kabuuan, lahat na sinulat ni Haring Solomon, Song of Songs, Proverbs, last part ng kanyang buhay, Ecclesiastes. Ito yung karunungan niya at sinamap niya rito sa last chapter. Sa verse 13. Fear God and keep His commandments. It is not fearful dread, but knowing awe and devotion to Him. We should lead to obedience and desire to live in fellowship with Him. Hindi yung takot na alam natin sa ibang takot na sa presidente o sa hari. Hindi yun ang pagkatakot na tinutukoy rito. Ang pagkatakot dito, yung sinasabi niya sa kanyang pagiging Diyos at sa kanyang salita. Yung knowing awe, yung paghanga, pag-adore, and even yung devotion sa Kanya, na magtutungo, maglalagay sa iyo para sa pagsunod at pagnanasa na bumubuhay na kasama mo ang Diyos habang nandito ka sa lupa. Kaya ngayon sa mga nakikinig, talaga nga bang babalikan ngayon natin? Talaga nga bang may takot ka sa Diyos? Ang sabi ng ating Panginoon kay Mateo chapter 7 verse 24 to 27, bilang pagkaan natin sa mga nakikinig ngayon, sabi sa verse 24, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. So dalawang nakinig, ang sumunod at hindi sumunod. Pareha silang inatake ng problema ng pagsubok. Pero yung isa na nakinig, parang tinayo ang bahay sa isang pundasyon na bato. Pero yung hindi nakinig at isito na pamumuhay, na natitili, yung sinasabing ang takot siya sa lahat dahil wala siyang takot sa Diyos. At sabi, lagapak ang nangyari sa lahat ng kanyang itinayo. Ang pagtatayo dito, yung buhay mo rito sa lupa. Diyan magbabase kung ano ang itinayo mo. Saan ba siya nakatayo? So yun yung pagkakaiba ng dalawa. So kung di pa nakalagak ang iyong pananampalataya sa Diyos, mas mabuting sundin mo ang tagubilin niya, ang mga hamon niya sa iyo. Dahil ang buhay natin, hindi natin hawak. Kahit walang dahilan, kahit hindi ideklara ng mga doktor at hospital yan, hindi malaman kung ano yung cause. Pagpapatunay lang, pag ginusto ng Diyos na mamatay ka, kahit walang dahilan, kukunin ka niya. At ang mabigat, paano ka harap sa Diyos mo? Sa kanyang paghahatol sa oras na yun. Hindi nagkulang ang Diyos sa'yo. Kaya sinabi nga, binigyan ka ng pagkakataon na mapakinggan ang mensahe ng mabuting balita sa araw na to. Seryoso ang Diyos.
Kasi it's between eternal life and death. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Na minabuti niyo ng bawat sa amin ay kinausap niyo sa pamagitan ng inyong salita. Patuloy nawa na may tanim sa amin, sa aming puso, ang tunay na kahulugan ng pagkatakot sa inyo. Dahil yan ang katotohanan na ipinakikita nyo na mahalaga, lalo na sa usaping pananampalataya. Kaya tulungan nyo ang bawat sa amin na maabutan ng biyaya, ng tunay na pagkilala sa inyo, ng tunay na pamumuhay ayon sa inyong salita. Dahil alam po namin na kayo ang may akda ng aming buhay at kayo rin ang may akda ng aming pananampalataya. Patuloy naman namin dinadalangin sa araw na ito at sa darating pa. Maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.